Yung naging pahayag na gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea tag dyan ho sa bahagi ng karagatan sa kanlurang parte ng Pilipinas. Hindi raw ito may tuturing na katanggap-tanggap ayon ho sa isang analyst. May balita dyan ang Bombo Radio Kawayan. Hindi katanggap-tanggap ang pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na gawa-gawa lamang ng mga Pilipino ang West Philippine Sea. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Attorney Michael Henry Yusinko, ang political analyst at constitutionalist, sinabi niya na ang West Philippine Sea ay nasa teritoryo at exclusive economic zone ng Pilipinas kaya may karapatan ang bansa na bigyan ito ng pangalan alinsunod sa local at international law. Nangangahulugan lamang ito na may obligasyon ng bansa na protektahan ito at patalsikin ang mga naghihimasok sa West Philippine Sea nang walang autorisasyon. Nilinaw ni Atty. Yusinko na ang maliliit na bahagi ng South China Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas habang ang malalaking bahagi nito ay walang nagmamay-ari o tinatawag na property of the commons alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito anya ay tinatawag lamang na South China Sea. Ang naturang karagatan ay nasa katimugang bahagi ng China, ngunit hindi ito nangangahulugan na pag-aari na ito ng China. Ang kontrobersyal na pahayag ni Congressman Marcoleta ay pagsasantabi umano sa sakripisyo ng taong bayan, pangunahin na ng mga law enforcers na nagtatanggol dito gaya na lamang ng Philippine Coast Guard na nakakaranas ang panghaharas mula sa China. Hindi umano ito katanggap-tanggap, lalo na at mataas pa na opisyal ng gobyerno ang nagsabi nito. Ngayong panahon ng pangangampanya ay marapat lamang umanong tanungin ang mga kandidato sa kung anong kaya nilang gawin para ipagtanggol ang teritoryo ng bansa at matiyak na hindi lamang sila puro salita. Dahil sa usapin na ito ay maraming mga kandidato ang pinaratangang pro-China at anti-China, ngunit hindi naman anya patas na ito ang gawing basehan ng mga kandidato sa pagboto nang hindi na tinitingnan ang kanilang tunay na intensyon. Yung mga kababayan na natin sa Coast Guard, sa BFAR, sa Navy, inaalay nila ang buhay nila para protektahan yung karagatan natin. Tapos makakarinig sila sa isang congressman pa man din, public official pa man din, na parang binabaliwala lang yung ginagawa nilang pagprotekta sa karagatan natin. So, may nauunawaan ko bakit umalma yung Coast Guard, no? Mauunawaan ko rin kung bakit umalma ang karamihan sa mga kababayan natin. Kasi nga, hindi katanggap-tanggap yung ganong attitude ba? Yung ganong pag-iisip na napakadali mong isasantabi at i-dismiss na lang yung pangalan na binigay natin sa karagatan natin. No? Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Princess Oglimen. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo!